So dito po sa binasa ng ating MC from 1 Peter chapter 1 verse 13, na ipahayag na rin ito ni Deacon Leo last Sunday, pero iba naman yung kanyang kinuha roon. Actually, hindi ko pa nga dapat ipipreach ngayon ito, pero wala na pong papalit sa akin na magpipreach ngayon, kaya purihin pa rin ang Diyos. Dito sa ating focus verse na ito, from verse 13 to 16, ang ating topic dito ay nababasa na natin dyan kung ang inyong mga Biblia ay katulad ng hawak kong Biblia ngayon. Ang sabi dito, panawagan tungo sa banal na pamumuhay. Ayan na rin po yung ating pinaka-topic po dyan, mga kapatid. At mayroon po tayong dalawang major points na bibigyan ng pagpapaliwanag mula dyan sa topic natin na ito, na kung saan yung ating sermon statement dito ay paano makakapamuhay sa kabanalan or ng may banal na takot sa Diyos. Ano ang sabi ni Apostol Pedro dito sa talatang 13? Ang sabi niya, kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip, nasupilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa. So dito, mga kapatid, pagsupil sa sarili o supilin ang sarili. Yun po yung unang major points natin. Pagsupil sa sarili. At yung pangalawang major points po natin, nabibigyan pa rin ng pagpapaliwanag. Ito naman po ay mababasa pa rin natin sa talatang ito, sa verse 14 naman, tulad ng mga masunuring mga anak. So yung second major points natin ay ang masunuring anak or yung obedience children. Yan po yung dalawang major points na ating pag-uusapan. So ano ang sinabi na Apostol Pedro dito? Paano ba natin susupilin ang ating sarili para tayo ay makapamuhay ng may kabanalan? Ang sabi po niya dyan, ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Ibig sabihin yung ating mindset. Na tulad nga ng sinabi natin na kanina, nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay binago na. Ano po? So kung binago na yung ating dating pagkatao at na naging bago na, tayo ay ginawa ng anak ng Diyos, inugpong na tayo doon sa kanyang pamilya, dapat wag na nating maghari yung sa ating isipan yung mga dati nating gawi, yung dati nating buhay, yung lumang buhay natin noon, dahil nandito na tayo sa bagong buhay na ito. Ibig sabihin, yung mindset na ito, ganito rin yung sinasabi ni Apostol Pablo doon sa aklat po ng Kolosas. Kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po ako dyan sa aklat ng Kolosas, sa chapter 3. Sa chapter 3, babasahin po natin sa verse 1 hanggang 4. Ang sabi dito, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sa verse 2, sabi niya, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa taas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa verse 3, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Sa verse 4, ang sabi niya, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo ng kasama niya sa kaluwalhatian.
So dito natin titignan sa sinasabi ni Apostol Pablo muna na mayroong kaugnayan doon sa sinasabi ni Apostol Pedro. Ano po? So paano ba natin susupilin ang ating sarili? Yung pagsupil po na sinasabi ni Apostol Pedro dito, ito po ay talunin, ano po? O gapiin, or daigin. Ano po? Daigin ninyo ito ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip. Parang ganito yung sinasabi ni Apostol Pedro dito, upang kayo ay makapamuhay ng may kabanalan. So napakahirap dito, ito po yung laban natin mga kapatid, dahil na mismo ang ating kalaban ay ang ating sarili. Napakahirap na kalabanin ang ating sarili dahil madalas nasusunod kung ano yung gusto nito. Dahil tayo ay nandito pa sa mundong ito, nakikipaglaban pa tayo sa kasalanan, kaya't napakahirap na labanan ang ating sarili doon sa kanyang makamundong kasiyahan. Yan po yung ating laban na ipinapakita dito ni Apostol Pedro. At gayon din naman si Apostol Pablo, na tayo na nga ay mayroong bagong buhay. Na yung mindset na ito, yung mga bagay na nasa itaas, ito na dapat yung nasa ating kaisipan upang malabanan natin ang ating sarili sa mga makamundong pagnanasa at kasiyahan. So yung mindset na ito, yun yung mga bagay na nasa yung heavenly things na ito, ay mayroon na tayong comparison doon sa earthly things, na alin ba yung higit na mas mahalaga rito? Yun bang mga bagay na heavenly things, ito yung mga bagay na pangwalang hanggan. Ito yung mga bagay na hindi nasisira. Ito yung mga bagay na spiritual. While yung earthly things, ito yung mga bagay na pansamantala lang, ito yung mga bagay na nasisira, at ito yung mga bagay na pisikal at subject ito sa distraction, mga kapatid. Itong mindset na ito na mayroong pagtitiwala at pag-asa na sa biyayang na kay Kristo, mga kapatid, ito yung ipinapakita nga ni Apostol Pedro at ni Apostol Pablo from 1 Peter to Colossians chapter 3. So dahil nabuksan na ang ating spiritual na paningin, ito na dapat yung ating tignan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo, na nakita natin ang mga bagay na panlangit na siyang maging dapat na laman ng ating mga kaisipan. At dito makikita rin natin, mga kapatid, yung between earthly and heavenly things, para sa atin, alin ang higit na mas mahalaga. Karamihan po sa pananaw ng tao sa mundong ito, mga kapatid, ang tagumpay ng buhay ay mapagtapos ang ating mga anak sa pag-aaral, magkaroon sila ng magandang trabaho, magkaroon ng posisyon sa company na kanilang pinapasukan, malaki ang sahod, magkaroon ng magandang bahay, magarang sasakyan. Sounds good, mga kapatid. Hindi naman po masama yung mga pangarap na yun. Lahat ng yun ay mabuti. Dahil lahat ng yun ay blessing mula sa Diyos. Pero para sa kanila, ano po, yung pangarap na yon, kapag natupad na ang lahat ng iyon, tagumpay na sila sa kanilang pangarap. Pero ano nga ba yung tunay na tagumpay para sa atin? Yung tunay na tagumpay, mga kapatid, is to win our soul. Yung tagumpay natin, yung kaluluwa natin at maging yung kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pag naipanalo natin yun yung tiyak na tagumpay. Okay po?
At yun yung ipinapakita ni Apostol Pedro, maging si Apostol Pablo. Yun yung tunay na tagumpay para sa atin. Yun yung tagumpay na pangwalang hanggan, tagumpay na panlangit, tagumpay ng espiritual. Hindi ko po sinasabing masama lahat ng iyon, yung mga pangarap na yon, maganda yon. Pero titignan natin kung ano yung higit na mas mahalaga na siya dapat na maghari sa ating kaisipan. So dahil ito po ang laban natin against sin, dito natin magagapi ang ating sarili regarding earthly things and heavenly things. Yun po yung dapat na maging mindset natin na sinasabi dito ni Apostol Pedro. Ang masupil natin ang ating sarili sa makamundong pagnanasa at sa pamamagitan ng panlangit na kaisipan. At sa laban nating ito, mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Sa bawat mananampalataya, nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos na siyang nagpapabanal sa atin. Sa verse 1 and 2 ng 1 Peter na ito, samahan niyo po ako sa pagbasa dito. Sabi niya, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Punto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitanya. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Jesucristo at mawisikan ng kanyang dugo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. So yung sinasabi ni Apostol Pedro dito, hindi natin magagawang maging banal. Bagkus ang Diyos ang siyang kumilos sa atin sa pamagitan o sa pangunguna ng Santong Espiritu na siyang nagpapabanal. Ito po yung sanctifying works ng Espiritu Santo sa buhay natin. Kung paano yung tubig na sinabi ko nga ay dumadaan doon sa filter upang maging ligtas na inumin, maging malinis yung tubig na yon, ganun din naman yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Dinumadaan po tayo sa maraming mga pagsubok ng buhay tulad ng mga Israelitang ito na sinulatan ni Apostol Pedro na sila po ay nandoon sa pangangalat at dumadanas po sila ng mga pag-uusig. Consequence na rin po yung ng kanilang mga kasalanan nung time na yon, nung sinakop sila ng Babylonia. Pero sa kabila nun, mga kapatid, ay pinapalakas ni Apostol Pedro yung kanilang mga kalooban at maging yung kanilang pananampalataya na sinasabi niyang daigin ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng pag-iisip sa mga makalangit na kaisipan. At sinabi din niya ni Apostol Pablo, nung tayo ay nandoon pa sa kalagayang alipin ng kasalanan, huwag na nating balikan yung dati nating buhay na yun. Inisa-isa nga niya roon, nung pagdating sa verse 5 hanggang sa mga sumunod, ay ipinakita niya yung mga kasalanang umalipin sa atin doon. Yung our sinful nature. So, ito po ay self-denial. Yung pinapakita dyan ni Apostol Pablo. At kung ano ang laman ng ating puso, mga kapatid, yun din yung laman ng ating isip. Ano po? At kung ano yung laman ng puso natin na ito, makikita sa pamagitan naman ng ating mga pananalita. Kung ano yung lumalabas sa ating mga labi, sa mga bibig natin, malalaman kung ano yung laman ng ating puso. Kung laman ng ating puso, siya din yung laman ng ating isip, malalaman kung earthly things ba yung ating higit na pinapahalagahan o yung mga heavenly things na sinasabi ni Apostol Pedro dito. Yun yung dapat na
pakaingatan natin, mga kapatid. Yun yung dapat nating supilin sa ating mga sarili. Ang sabi nga ni Apostol Pablo dito sa Colossians chapter 3 verse 8, ang sabi niya, ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Hindi po ba? Napakalinaw po yun. So, yung mga nanggagaling dito sa ating mga pananalita, yun po yung laman ng ating isip na sinasabi ni Apostol Pablo doon sa Colossians chapter 3 verse 8, itakwil. Sa English po ay put off. Or mayroon pa nga sinabi siya ay put to death therefore. Patayin ninyo. Kaya't patayin ninyo ang mga makamundong pagnanasa. So yung pagsupil dito ng ating sarili, mga kapatid, upang masupil natin sa mga makamundong kasiyahan at kasamaan sa pamamagitan po ng salita ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, kung bakit siya namatay doon sa cross at kung bakit inalay niya yung kanyang buhay nung siya'y namatay. Yun yung kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Romans chapter 6 verse 23. So yan yung dapat na maging laman ng ating kaisipan, mga kapatid. Ano ang higit na mas mahalaga ngayon sa atin kung talagang tayo nga ay binago na? So, yun lamang po, maiksi lang yung ating preaching ngayon. At tayo ay dadako na sa ikalawang major points natin, yung obedience children, o masunuring anak. So, dito ulit tayo sa verse 14. Anong sabi ni Apostol Pedro? Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Yung dati nating buhay, mga kapatid. Alam po ninyo, yung pagiging masunuring anak, ito po ay nakalulugod sa isang magulang. Pero kung ang ating anak ay pasaway, hindi po yun nakalulugod. Ano po, mabigat sa kalooban, masakit sa kalooban, masakit sa ulo. Meaning, hindi talaga siya nakakalugod. At yun yung madalas na problema ng maraming mga magulang. So, ganun din naman tayo sa Diyos. Kapag tayo ay pasaway, paulit-ulit tayong paulit-ulit dating balikan yung makamundong kalagayan natin noon, hindi natin nabibigyan ng lugod ang Diyos. At kapag hindi natin nabibigyan ng lugod ang Diyos, mga kapatid, hindi po tayo makakapamuhay sa kabanalan. Ang mga nakakapamuhay lamang sa kabanalan ay yung nakakapagbigay ng lugod sa Diyos. So dito, mga kapatid, tulad ng masunuring bata na sinasabi ng Apostol ni Pedro, yung mga masunuring bata naman na nakapagbibigay lugod sa kanilang mga magulang, di ba? Gagawin ng lahat ng kanilang mga magulang para lamang siya ay mabigyan ng kanyang kasiyahan, kung ano yung gusto niya, sa abot ng makakaya ng kanyang magulang, ibibigay niya. Kasi nalulugod siya, naging masunuring bata siya. So, ganun din naman ang Diyos sa atin. Walang hindi kayang ibigay sa atin ang Diyos kung siya ay malulugod sa atin. Dahil ang Diyos ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Bakit nagagawang sumunod o maging masunurin
ang isang anak sa kanyang magulang. Dahil purutan ito ng pag-ibig. Na yung pag-ibig na yun, mga kapatid, nadama niya sa kanyang mga magulang na iniibig siya, kaya naman nagagawa niyang sumunod sa kanyang mga magulang dahil sinusuklian niya ito ng pag-ibig. So, ganoon din naman tayo, mga kapatid, ang Diyos ang siyang unang umibig, kaya't magagawa din naman natin siyang ibigin at sundin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga kalooban. Sapagkat rooted din tayo sa pag-ibig. At ang pag-ibig na ito yung tanging susi dahil ang pag-ibig ng Diyos ay selflessness. Ang tawag dito. Selfless. Yan. Selfless. Ibinigay ng buo ang kanyang anak. No? Maging ang Panginoong Jesucristo, ibinigay niya yung kanyang buhay para lang sa atin. So, selfless. Hindi siya makasarili. Huwag lang mga tao ay umiibig lamang dahil mayroon siyang hinihintay na kapalit na ibigin din siya. No? Gayun din naman ang Diyos, mga kapatid, na siyang unang umibig sa atin, kaya't magagawa natin siyang ibigin. So, sa John chapter 14, verse 15, ang sabi ng Panginoon dito, "If you love me, keep my commandments." Ito na yung mga utos, regarding love. At sa John chapter 13, verse 34, ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng bagong utos. Ang sabi niya, "A new commandment I gave you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this," sabi niya, "everyone will know that you are my disciples if you love one another." So yung pag-ibig na ito, mga kapatid, dito tayo hinuhubog ng Diyos upang masunod natin yung kanyang mga utos. Hinuhubog niya tayo doon sa kanyang wangis. Doon sa kanyang wangis na doon tayo nilikha. Ano pa yung inutos ng Panginoon nung siya'y tanungin kung ano ba yung pinakamahalagang utos? Sa Matthew chapter 22, verse 37 hanggang sa 40, ang sabi niya, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment." At sa 39, sabi niya, "And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself." Sa 40, "On these two commandments hang all the law and the prophets." So dito po, kinonsize ng Panginoon yung buong kautusan sa lumang tipan, yung kautusan ni Moises. At kinonsize niya sa pamagitan ng pag-ibig. Kung talagang mahal natin ang Diyos, pahalaga natin yung araw ng pagsamba, which is the Lord's Day. Kung sumasamba lang ba tayo para makita yung ating presensya, or pagka wala naman ng communion ay wala tayo, pupunta lang tayo dito para mag-take ng communion, yun ba yung pag-ibig? Nabibigyan ba natin ng lugod ang Panginoon doon sa mga bagay na yun? Wala pa akong pinaparinggan dito, sinasabi ko lang yung katotohanan upang makita natin ang katotohanan ito kung paano natin ipakita yung pag-ibig natin sa Diyos, na ang Diyos ang siyang unang umibig upang masunod natin yung kanyang kalooban at magkapagbigay tayo ng lugod sa Diyos at makapamuhay tayo sa kabanalan. Yun po yung panawagan ni Apostol Pedro dito. Yung panawagan tungo sa banal na pamumuhay. Yung pagtanggi natin sa ating sarili, sa ating mga makamundong pagnanasa.
At dito mga kapatid, sa verse 15 and 16, anong sabi po dyan? Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. So makita natin po yung kabanalan ng Diyos at yung pag-ibig. Hindi po naghihiwalay po ito. Laging magkasama yung pag-ibig at yung kabanalan sapagkat ito yung katangian at wangis ng Diyos. Because God is love. At sinabi niya rito, ako'y banal. God is holy. Ito yung kanyang wangis kung paano niya tayo nilikha. Doon pa lamang sa Genesis, sa chapter 1, verse 26, anong sabi niya? Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. So nilikha ng Diyos ang tao sa pamagitan ng kanyang wangis doon sa ating ninunong si Adan at si Eva. Sila ay nilikhang walang kasalanan, walang kapintasan. Yung kabanalan, mga kapatid, walang bahid ng anumang kapintasan. Ngunit nung bumagsak ang tao sa kasalanan, nadungisan yung wangis na yun. At wala nang magagawa ang tao upang makabalik sa wangis na yun, maliban ng Diyos ang siyang gumawa sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay doon sa cross. Na yung kanyang kamatayang iyon doon sa cross, na siyang naging kabayaran ng ating kasalanan at yung dugong nabuhos doon, yun yung humugas sa ating mga kasalanan at natubos tayo sa tiyak na kapahamakan. At yun yung luminis upang maibalik tayo sa wangis ng Diyos na siyang ginagawa niya ngayon. Nakikita po natin mga kapatid yung sinabi ni Apostol Pedro pa rin dito, kapag inihayag na si Jesucristo. Yung kapahayagan po ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ito po yung kanyang muling pagbabalik, yung kanyang second coming. Pinapakita po dito ni Apostol Pedro na yung kanyang second coming, mahahayag yung kaluwalhatian ng Panginoon. At kapag nahayag na yung kaluwalhatian ng Panginoon, lahat po ng mga sumampalataya sa Kanya, lahat ng mga nabuhay sa pananampalataya, lahat ng mga nabuhay sa kabanalan, mahahayag din silang kasama niya sa kaluwalhatian. Pero ang masakit, mga kapatid, kapag nahayag na ang anak ng tao, ito po yung warning, mga kapatid. Hindi lamang yung kanyang kaluwalhatian ang mahahayag. Mahahayag din yung kanyang hustisya. Mahahayag yung kapahamakan. Kapahamakan sa mga hindi kumilala sa Kanya, kapahamakan sa hindi sumampalataya, kapahamakan sa mga nagbaliwala o sa Kanyang mga salita, kapahamakan sa lahat ng mga nabubuhay sa kasamaan. Yun po yung masakit. At doon sa Luke chapter 17, verse 26, kung meron po kayong mga Biblia, yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Sa Lucas chapter 17, verses 26 to 30. Ayan. Dito inalimbawa ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa kanyang muling pagbabalik. At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, sabi niya, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Yung araw ng anak ng tao, yung kanyang sarili mismo ang kanyang pinapahayag dito tungkol sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. Sila'y anong ginagawa ng mga tao ng panahon ni Noe? Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat. So yung kapahamakan, mga kapatid, dumating doon sa time ni Noe, ganito rin yung mangyayari sa kanyang muling pagbabalik, tulad ng kanyang sinasabi. At sino lang yung nakaligtas dito?
Si Noe lang at yung kanyang pamilya. At yung sumunod naman, yung tungkol sa Sodoma at Gomora, sabi niya, gayon din ang nangyari sa araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupri mula sa langit at pinuksa silang lahat. Mga kapatid, yun din naman yung mangyayari sa time ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Mahahayag ang kapahamakan. So, sinabi pa niya dito sa verse 32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. So, nung dumating na po yung apoy at nasunog ng lahat, yung asawa ni Lot, anong nangyari? Lumingon, namatay, naging haliging asin. Hindi po buo yung pagsunod ng asawa ni Lot. Sumunod siya, tumakbo, pero hindi nakapagpatuloy. Marahil yung kanyang kaisipan, nandoon pa sa lungsod ng Sodoma at Gomora, marahil yung kanyang mga hanapbuhay naroon, yung kanyang pinagkakitaan, dahil yung lungsod na ito ay masaganang lungsod, dahil sentro ito ng kalakal. So, ganun din naman tayo, mga kapatid. Dapat buo. Yung isip natin, hindi na doon sa mga bagay na yon. Tulad ng sinasabi ni Apostol Pedro. Dapat yung mga bagay na panlangit. So, mga kapatid, dito natin makikita kung papaanong ang panawagan ng Panginoong Hesukristo ay mayroon po tayong responsibilidad. At tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8, verse 18, ano man yung hirap na ating dadanasin sa ating pagsunod sa Panginoong Hesukristo, sabi niya sa verse 18, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. So lahat ng mga masunuring anak, lahat ng mga na nabubuhay sa pananampalataya at sa kabanalan, mahahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon kasama sila. So sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Purihin ang Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin. O manaming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, lubos kaming nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito na iyong ipinahayag sa bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, ay baunin namin ang iyong mga salitang ito na magbigay sa amin ng kalakasan sa aming pananampalataya, sa aming isang linggong pakikibaka. Nawa, O Diyos, patuloy na inyo kaming samahan at patuloy napakalinisin kami sa lahat ng aming mga karumihan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samu at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.